Ipinanganak bilang Dorothy Ginto Jones, si Nida Blanca ay isang veteranang aktres na kilala sa kanyang husay, ganda, at matagal na karera sa pelikula at telebisyon. Sa loob ng maraming dekada, isa siyang tanyag na pangalan sa bawat tahanan sa Pilipinas hanggang sa dumating ang trahedya noong Nobyembre 7, 2001. Natagpuan si Nida na wala ng buhay sa loob ng kanyang sasakyan, na nakaparada sa Atlanta Centre sa Green Hills, San Juan. Siya ay binugbog at sinaksak ng maraming beses. Nagulat ang buong bansa. Sino ang may kakayahang gawin ito sa isang iniidolong personalidad? Agad na napunta ang hinala sa kanyang asawa na si Rod Strunk, isang Amerikanong aktor na kilala rin bilang Cocoy Laurel. Lumabas ang mga usap-usapan ng problema sa kanilang relasyon, usaping pinansyal, at posibleng motibo. Ayon sa pulisya, inupahan daw nito ang pumatay kay Nida. Isang lalaking nagngangalang Philip Medel ang umamin sa krimen at sinabing siya'y inutusan ni Strunk. Ngunit kahina-hinala ang kanyang pag-amin, marami ang naniniwalang pinilit siya. Kalaunan, binawi niya ang kanyang pahayag. Habang lumalalim ang investigasyon, mas marami pang tanong ang lumitaw kaysa sa sagot. Tumakas si Rod Strunk papuntang Amerika upang umiwas sa kaso. Noong 2007, iniulat na siya ay nagpakamatay sa pamamagitan ng pagtalon mula sa isang hotel sa California. Kasabay ng kanyang kamatayan, tila nawala na rin ang pag-asa sa hustisya. Nanatiling hindi nareresolba ang kaso, walang naparusahan, at ang katotohanan sa likod ng pagpatay kay Nida Blanca ay patuloy pa ring palaisipan. Malalim ang sugat na iniwan ng pagkamatay ni Nida sa puso ng mga Pilipino, mga kaibigan, kapwa-artista, at tagahanga ang nagluksa at patuloy siyang inaalala bilang isang mabait at mapagkumbabang tao. Nananatiling buhay ang kanyang pamana. Ngunit ang kanyang kaso ay isa sa mga pinakanakakatakot at hindi pa rin nalulutas sa kasaysayan ng Pilipinas. Ano sa tingin mo ang tunay na nangyari kay Nida Blanca? Isa ba itong planadong pagpatay o may mas malalim pa sa likod nito? Ibahagi ang iyong saloobin sa mga komento.